Ganun na lang yung masasabi ko. Ako kasi, hindi ko naman in-expect na hahantong ako sa ganito. Noong 2020 kasi, aminin ko nung start pa lang nung career ko sa industriya, mahiyain talaga ako. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makapag-no, opo lang po ako ng opo, hindi ako makapag-express kung sino ako. Basically, alam mo yung totoo ka namang mahiyain. Ikaw naman yun, but you evolve eh. And especially nung pandemic, ang dami nating pinagdaanan, iba't ibang pinagdaanan, di ba? And ako, nag-cling on ako sa happiness ko while watching RuPaul's Drag Race, watching Lady Gaga music videos. Pero guys, bata pa lang ako, nanonood na ako ng America's Next Top Model. Every week meron akong bagong photo album sa Facebook. Kasi sabi ni Tyra Banks, mag-smiles, gano'n. So I think it's really in me na maging makulit, kwela, ganito talaga ako. And then nung pandemic, na-appreciate ko talaga yung mga drag queens, yung stories nila, hindi lang sila performers. Ang dami nilang pinagdaanan, ang daming hugot sa buhay, discrimination, even from their own parents. And sobrang na-touch talaga ako. And doon ko din na-explore yung art na parang, grabe ang ka-creative nila. And ang ta-talented nila. And they are totally supported. Lalo na dun sa America, grabe yung support. And I didn't know na may ganung community dito sa Pilipinas until nagkaroon ng Drag Race Philippines. And natuwa ako. Parang I feel so happy, genuinely happy when I'm around with these people. Kasi napaka-welcoming nila sa kung ano ka, kung outspoken ka, kung mahiyain ka, kung ano man ang ugali mo, welcome na welcome sa community na to. So, I love people, I love LGBTQIA+ community, I love the gays, sobra. And hindi ko pa naman siguro deserve yung gay icon. no, nahihiya ako. Thankful lang ako. Thankful ako sa support nila at mahal na mahal ko sila. And supportado ako sa lahat ng pinaglalaban nila sa buhay. Yes. Thank you, Mars. Thank you. I love you. Kay Royce.